Ngayong araw, bago tayo mag-long holidays, samahan nyo kami sa aming paghahatid ng food pack sa ating mga 4-piece beneficiaries dito sa bayan ng Kawayan. Ngayon nga pala ay declared work from home ang setup. Pero dahil meron nga tayong trabahong naka-binbin, kailangan pa rin po nating magtrabaho para sa ating mga benepisyaryo. Pupunta po tayo ngayon sa mga barangays ng Kawayan para ihatid itong mga food packs para sa mga nangangailangan. Itong food packs na ito ay galing sa mga 4-piece beneficiaries sa kanilang inisyatibo na Bote-Bote Alay sa Kapwa Bene na isang good practice kung saan ay naglilikom sila ng pondo mula sa mga empty bottles na kinokolekta para makalikom sila ng pondo at maitulong sa mga kapwa nila beneficiaryo na nakapos sa pangangailangan. Ang initiative na ito ay nagpapakita ng kanilang pagtutulungan at pagdadamayan sa hirap ng buhay na kanilang kinakaharap. Ang unang barangay na pupuntahan natin sa araw na ito ay ang Barangay Fuerte. Sa ating pagpunta sa Barangay Fuerte, madadaanan natin ang isa sa tourist destination dito sa bayan ng Kawayan. Ito ang Baywalk ng Kawayan. Yes, matatagpuan ito sa Barangay Pandan na madadaanan natin sa ating pagpunta sa pinakadulong barangay dito sa Kawayan, ang Barangay Fuerte. Dito sa Barangay Fuerte, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao ay pangingisda. Sila ay madalas umaasa lamang sa biyaya galing sa dagat. Kung kaya kapag hindi na maganda ang panahon, sa panahon ng tag-ulan, medyo nahihirapan at nakakapos ang ating mga kababayan dito sa Barangay Fuerte. Malalaman mong papasok ka na ng Barangay Fuerte kapag nakita mo yung arko at saka yung kanilang barangay signage. Pero bumalik nga po pala kami dyan dahil mali pala ang aming daanan. Di na pala dapat kami papasok doon sa may arko dahil meron palang mas magandang daan dito sa likod. Yan, bagong gawa lang po ito. At ito po ay nagsisilbing seawall sa mga kabahayan dito sa bandang banda rito, bandang dagat ng mga kabahayan dito sa Barangay Fuerte. Kung makikita ninyo at mapapansin ninyo ay mga tagpi-tagpi itong mga bahay dito sa banda rito dahil nga ang mga bahay nila sa banda rito ay karamihan ay na-wash out ng mga nagdaang bagyo. Yan, karamihan sa mga bahay dito ay mga 4-piece beneficiaries natin. So pupuntahan natin ang unang beneficiary na kung saan ay makakatanggap ng ating food packs. At bago nga tayo tuluyang bumaba ay tignan muna natin ang paligid ng kabahayan dito. Yan, so ang una nating bibigyan ng ayuda ay si Aling Jezebel. Si Ate Jezebel ay isang PWD at meron din siyang mga anak na nag-aaral pa. So, susunod nating bibigyan si Ate Emma Dayap. Malapit lang din dito kila Ate Jezebel ang kanyang bahay. Isa nga pala si Aling Emma sa target namin ng NAS dahil yung mga anak niya ay mas ginugusto ng magtrabaho dahil nga sa hirap ng buhay. Alis na nga pala kami dyan pero dahil meron tayong beneficiary na nagtatanong, kailangan munang tumigil ni Ma'am Eileen para kausapin at sagutin yung kanyang mga katanungan regarding sa kanyang mga update. Napansin ko nga pala dito sa kanilang lugar, wala yata silang drainage na dadaanan ng tubig palabas dito sa kanilang kabahayan. So feeling ko ay magiging problema na naman nila ito pagdating ng araw. So lalarga na nga ulit ang inyong lingkod para puntahan naman yung isa pang bahay na mabibigyan ng ayuda. Yan, ito ang bahay nila, Krisha. Si Krisha ay isang solo parent. Sila pala ay iniwan na ng kanilang ina at sila ay lumaki sa puder na lang ng kanilang ama. Ang kanilang ama ang siya lang nagtataguyod ng kanilang ikinabubuhay. Dito sila nakatira, isang maliit na bahay, pero tignan nyo nga naman, maliit lang itong bahay nila pero kahit papaano ay malinis naman. Yes, wala din palang ilaw sila Krisha at nakikikabit lang daw sila sa kanilang kapitbahay, sa tita niya sa kanilang kapitbahay. So, baka naman kung may mga mabubuting puso dyan, baka gusto ninyong pailawan itong si Krisha. Maliit pa lamang sila Krisha nung umalis yung kanilang nanay. Kaya lumaki sila na walang naggabay sa kanila na nanay. Kaya kung titignan natin si Krisha ay medyo sakitin din. Meron siyang hika at kinalakhan niya na ang sakit na yan.
Isa nga si Krisha sa mga pinapamonitor natin sa partners natin from BHWs at BNS para mabigyan sila ng mga libreng gamot at papacheck up sila ng libre. Yan. So, laging pumupunta sa RHU si Krisha para makatanggap ng libreng serbisyo mula sa gobyerno. Pagkatapos namin kay Krisha ay nagpunta naman kami dito sa bahay ni Mang Cecil, dito sa may bandang Laod. At after kay Cecil, bumalik kami dito sa Daya para ibigay naman ang ayuda para kay Cristel. Ang bahay nila Cristel ay concrete na nung huli akong pumunta dito. Kaya lang dahil daw sa nagdaang bagyo, totally wash out ang kanilang bahay. Nasira ng bonggang-bongga. Kaya ngayon ay nag-improvise na sila ng kanilang matitirhan. At dahil huli na si Cecil sa aming mabibigyan sa Barangay Fuerte, ay dumako na kami sa ibang barangay. Pero bago kami umalis, nakita ko itong mga dried fish na binibilag nila. Eh, di ba sabi ko sa inyo, ang Fuerte nga ay, ang pangunahing kinabubuhay nila ay pangingisda. So, hindi na kinaya ng aking battery, kaya sa picture na lang ang aming ipapakita. So, after namin dyan sa Fuerte, nagpunta na kami ng Kaparakadan. After namin ng Kaparakadan, pupunta na rin kami ng Don Dimas at saka ng Don Alejandro. So, after namin sa poblasyon, nagpunta naman kami sa ng Mayor. At ang huli naming destinasyon ay ang Barangay Tamurong. Yan. So, 3 ang aming binigyan sa Barangay Tamurong. Alam nyo ba, sa likod ng mga ngiting yan ay may mga kwentong dapat nating pakinggan. So, iba-iba ang mga kwento ng mga nabigyan natin ng ayuda. Mga kwento na hindi natin inaakala na meron pala silang pinagdadaanan sa likod ng mga ngiti na yan. Maraming salamat sa inyong panunood at sa aking mga susunod pang mga videos, baka ma-feature natin ang mga kwento ng ating mga benepisyaryo.